Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon at ang mag-aalaga ng sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang usoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy turo. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ulitin po natin. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan. Upang Mabubuhay. siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siya ang tunay tugon.
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat, tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y hulubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas, tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala, tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa unang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. At sa umagang ito, sinimulan natin pakinggan ang salita ni Jesus ng punong-puno ng pasasalamat. Sabihin nyo nga po, "Salamat, Panginoon." Sana po ito rin yung una nating naiisip, una nating nabibigkas na magpasalamat sa Diyos. Pagmulat pa lang ng mata, sana nasabi natin na salamat sa Diyos. Dahil yun lang talaga yung dahilan para tayo po ay patuloy na mabuhay pa sa mundong ito
at ipinapahintulot pa ng Panginoon na magkaroon pa ng pagkakataon na tayo po ay kumilala sa Kanya o mas makilala pa natin siya. Sa Ebanghelyo, sabi dito, pinasasalamatan ni Jesus ang Kanyang Ama dahil sa mga bagay na ipinaliwanag o ipinakilala sa mga tao. Isang pasasalamat o isang biyaya ang makilala ng tao ang Diyos. Kasi wala tayong question doon sa kung kilala ba tayo ng Diyos. Dahil sa umpisa pa lang, alam naman ng Diyos, no? Dahil siya ang lumikha sa atin, alam niya tayo po ay mabuti. Kaya nga nilikha tayong kawangis ng Diyos. May kabutihan tayong taglay. Hindi lang madalas nakikita ng tao ang kabutihan niya mismo, lalo tigit ang kabutihang ginagawa ng Diyos sa Kanya. Kung kaya't nakakalimutan ng tao ang magpasalamat. At dahil sa dami ng problema o ang madalas na makita ng tao ay ang problema at ang kawalan ng mga material na bagay sa buhay niya, kung kaya't imbis na magpasalamat, reklamo ng reklamo sa Diyos. Ano po ba yung hindi nyo nakikita pero nandiyan dyan na dapat ninyong ipagpasalamat? O mas nakikita mo yung mga bagay na kaiinggitan mo lang sa ibang tao. Kaya pag nagdarasal tayo, para bang aping-api tayo o kaya parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Bakit sila lang? Anong meron ka? Kasi lahat tayo meron, di ba? Kung maalala nyo po, yung mga talinghaga na ibinigay ni Jesus sa atin bago matapos ang pangliturhiya, no, sa kalendaryo ng simbahan, ang sabi naman niya, ang lahat ay binigyan ng biyaya ayon sa kanilang kakayahan. Pinagkatiwalaan naman tayo. Yun nga lang, ginamit ba natin sa tama? Pinahalagahan ba natin iyon? At ngayon, para bang, bakit hindi ako biniyayaan ng Diyos? Bakit sila mayaman? Bakit sila maayos ang buhay? Bakit sila nakapagtapos? Bakit parang laging, ba't mo ikukumpara? At wag mong ikumpara ang kung anong mayroon ang iba sa wala sa iyo. Tingnan mo rin na mayroon ka na wala din sila. Pero sila talaga nakafocus sa goal nila, nakafocus sa kanilang kung ano yung kanilang pangarap, nagsusumikap, taglay yung pasasalamat sa Diyos. Wala po ito sa estado na mayaman o mahirap. Kasi ang sabi dito, kung taglay mo ang kalooban ng isang bata, ang bata laging appreciative. Lalo na pag naturuan mo yung bata na magpasalamat, no, sa lahat ng natatanggap o kapag may ibinibigay sa kanya, yung salita ng pasasalamat, kung naituro natin ito sa kanila. Kasi ngayon parang lahat ay karapatan ko. At pag sinabing karapatan ko, hindi ako magpapasalamat kasi akin yan. Karapatan ko yan. Mismong si Kristo, nagbibigay ng halimbawa na nagpasalamat siya sa kanyang Ama dahil ipinagkaloob niyang mamulat o makilala siya ng mga tao. Biyaya po yun. Sana itong pagiging bahagi ninyo sa simbahan, ang paglilingkod ninyo sa simbahan, ang makapagsimba kayo araw-araw, hindi man dito physical o maging sa online, sana makita ninyong isang biyaya din ito. Na hindi natin kinakailangan magtago, hindi natin kinakailangan matakot para lang makapagsimba. Open na open, malayang malaya tayo. Na-appreciate ba ng mga tao ang ganitong biyaya? Ano po, no? Habang tayo'y
naglalakbay patungo sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, nawa ngayon din ay masimulan din nating isipin ang mga napakaraming biyaya na halos di natin mabilang na ibinigay ng Diyos sa atin. At simulan din nating i-appreciate yan para pagdating talaga ng pagsilang ni Kristo at nawa kung darating si Kristo na muli, masabi natin sa Kanya ang salitang salamat. Amen? Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala ang mapagmahal na pagkalinga at ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na magpagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng ng nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga intensyon ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito ng aming alay, ang alak at tinapay, sa gisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga po. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Yung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas, ng mga taong humahanap ng landas.